Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, pag-usapan natin itong pinost si Cathy Binag. Sa mga hindi nakakilala kay Cathy Binag, ito po ay isang dati po, ito po daw ay kabit. Ito po ay nakarelasyon ng isang close friend ni Pangulong Bongbong Marcos. At medyo nakilala ito nang siya po ay nakipagkaibigan kay Maharlika. Simula nung siya ay nakipagkaibigan kay Maharlika, ito na po, wala na pong tigil ang kanyang banat sa gobyerno kay Presidente Bongbong Marcos. Ewan ko kung galit siya dun sa jowa niya dati, tinadamay na yung buong tropa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi balita ko mga kababayan, kaya ito raw si Cathy, makatiraw to mga kababayan kasi iba-iba raw ang pinapatulan na ito. Ayan naman po ay narinig lang natin, hindi natin na kinukumpirma yan ha. Narinig lang natin yan sa mga chismis na marites. Alam niyo, daming marites dito sa Pilipinas. Pero inamin naman niya na nakarelasyon niya itong kaibigan ni Presidente Marcos at habang meron siyang karelasyon, meron pang gustong dumali sa kanya. Ayon po sa kanyang kwento mismo nung siya ina-interview ni Maharlika. Well, anyway mga kababayan, yun po yung istorya niya at naging DDS. Marami po siya naging kaibigan ng mga miyembro ng Maisog. At siya minsan kasalita dyan sa mga rallies ng Maisog at naging kaibigan niya yung PDEA na puro fake news mga kababayan, si Morales. At ayan, yung mga borateros, yan sila nagsama-sama ngayon para siraan at wasakin ang reputasyon ng presidente at pabagsakin ang gobyerno Marcos para ilagay nila itong kanilang vice presidente na gusto nila maging presidente, na ang dami naman din kalokohan pinagagawa dito sa ating bansa. Kaya nga po siya inaharap sa 3 impeachment case na yung ibang ating mga kongresista o mga kababayan natin na nagsampa ng impeachment ay nagmamadali na. At asikasuhin na raw yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Okay, so ito si Cathy Binag nag-post. Ayan po, linaw-linaw sa ating screen. China virus gagamitin para makapagnakaw na naman sa pondo ng bayan. Yung China virus, mamaya tingnan natin kung totoo ba talaga yan, o chismis lang, o masyadong hype na naman. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi pa tayo nakaka-recover dun sa hindi pa tayo move on dyan po sa COVID-19 pandemic. Kasi ito na, may bago na naman talaga. China talaga, talagang wala na bang mabuting lalabas dyan sa China. Puro na lang pandemya, puro pambubuli. Wala na ba tayong magandang makukuha dyan sa China? Kaya ito mga pro-China rito sa Pilipinas, virus din to virus din to sa bansa natin ito si isa na to si Cathy Binag sa virus. Yung mga DD shit na yan, mga virus yan, mga pro-China yan na walang ginawa, imbis na makapagtulungan sa gobyerno, ay sinisira ang gobyerno. Di tawag sa sumisira, virus po yan. Di ba? So itong China virus daw ay gagamitin para makapagnakaw na naman. Anong na naman? Ibig sabihin ni Cathy Binag, gagamitin na naman ang pandemya para makapagnakaw. Ibig sabihin, nung nakarang pandemya, meron pong nagnakaw. Sinasabi niya na yung huling administrasyon na tinamaan ng pandemya, ang ginawa nito ay nagnakaw sa pondo ng bayan. Which is true. Napatunayan yan dito sa sa Parmali. Kaya nga ang pamilya nila, one big happy Parmali. Diba? Tama naman si Cathy Binag Noon ay nagnakaw itong administrasyon ni Duterte. Ginamit ang pandemya habang tayo naka-lockdown. Sila naman, talagang nagpayaman at kumalap ng napakaraming bilyones sa pera. Ginamit itong pandemya, biruin nyo. Ang dami nilang nakuha nga mga komisyon galing sa pagbibili ng mga face mask, ng face shield. So ayan mga kababayan, at ayan po yung napatunayan dyan po sa sa Parmali.
Hindi lang po talaga nagtuloy-tuloy kasi pag nakaupo talaga ang isang presidente, hindi mo basta-basta magagalaw yan. Pero sana ibalik itong imbestigahan ulit itong Parmali at mapanagot kasi total wala na naman sa pwesto itong dating Pangulo. So, kasi yung dating DOH Secretary, yung nagsalita na rin talagang tinuro niya na napakalaking pondo ang nanakaw diyan po sa nangyari Parmali nung nakaraang pandemya. At ngayon may bago na naman pandemya. Sabi ni Kati Binag, gagamitin na naman daw sa pondo ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Kumbaga, ginawa ni Duterte, gagawin daw uli ni Marcos naman. Pero ito yung tanong ko muna, bago ka makapagmema, bago ka mag-eme dyan, totoo ba yung China virus? Ito mga kababayan, may kumakalat po na balita sa social media. Ito pa nga, report from Reuters. Ayan mga kababayan, na ang China po ay nag-step up monitoring of emerging respiratory diseases. Usong-uso po kasi sa kanila yung respiratory diseases. At ang balita ko, tinatamaan dito yung talaga mga matatanda na at yung batang 14 years old below na mahina pa yung respiratory yung kanilang paglaban sa respiratory diseases. Ito mga kababayan, kumakalat lang. Kasi ang nabalitaan ko dyan, talagang usong-uso po sa kanila kasi nga po, malamig sa kanila, winter. Talagang ganun daw pag winter season. Wala naman tayo winter dito 'Di ba? Sobrang init sa atin. So malamang hindi tayo apektado. Pero wag po tayong masyadong pakakampante. Kinakailangan po nating mag-ingat. Ay mga kababayan, so maraming cases daw. Ito po yung mga ito lang, babasahin ko lang to. Recent, ito, highlight ko para makita ninyo. Yan. Recent cases detected include pathogens such as the rhinovirus and human metapneumovirus. With cases of the human metapneumovirus among people under the age of 14 showing an upward trend, especially in northern provinces. So, isolated po yung case, hindi naman po buong China. At nag-ano po sila kasi nagpapanik po sila dahil nga po, 'di ba, nagkaroon na tayo ng tawag dito, experience sa COVID. So, ang ginagawa lang ng China ngayon, nag-step up sila. Ganun naman dapat gawin ng gobyerno, step up, i-monitor na wag maging pandemya, na i-isolate nila yung mga tao, isolate nila yung meron at pagalingin. At wag na maulit itong COVID-19. Ngayon, ito yung katunayan. Ano ba talaga? Totoo ba o hindi? Ano ba? Health concern ba to? International health concern ba? Ito mga kababayan, 44 minutes ago, walang konfirmasyon mula mismo sa Chinese health officials o World Health Organizations ang umano'y international health concern ayon sa Department of Health. Kasunod dito na pagkalat ng ilang social media posting gil sa umano'y new pandemic o state of emergency dulot ng tumataas na kaso ng respiratory illness sa China. Kasalukuyang hindi sinusuportahan ng mga aasahang mapagkukunan ng impormasyon ng kumakalat ng mga social media post tungkol sa isang di umano'y international health concern, pahayag ng Health Department. Paalala pa ng DOH sa publiko, huwag magpakalat ng maling impormasyon o magbahagi ng mga kadudadutang website o online sources. Ayan mga kababayan, wala pong confirmation. Bago kayo magkalat ng mga chismis katulad mo Kati Binag, biroy mo, wala pa nga yung confirmation ng China virus, sabihin mo agad, pag nanakaw agad. Eme lang yan. Mema lang yan ni Kati Binag. So yan mga kababayan, wala po tayong dapat munang alalahanin. Wag po kayo, baka iba dyan, magpanik na. Kasi alam nyo, pag nagpanik kayo, maapektuhan yung mental health niyo, kakabahan kayo, hindi na kayo mapakali. Wag po, mga kababayan. Basta lagi po, lalong-lalo na ngayon 2025, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Pag-pray lang po tayo mga kababayan, ay ingatan po tayo ng ating Panginoon.
Yung mga virus na yan, kung ikukumpara sa kapangyarihan ng Diyos, wala po yan. Wala pong mas hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya tiwala lang at pananampalataya sa Panginoon ang kailangan natin. Okay? So, basahin lang natin comment na ito bilang pagtatapos. So, deny muna daw, tapos biglang lockdown. Ayun mga kababayan, siguro na-experience yan nung nakaraan. Kasi talagang nag-lockdown mga kababayan di ba? Pero habang nag-lockdown pala tayo, sila nangolekta at nagpayaman mga kababayan. Wag palin lang sa China, gagawa ng sakit-sakitan yan para ma-freeze mga kita ng ibang bansa samantalang sa kanila tuloy-tuloy paglago para kumita sila ng malaki. Siyempre sa kanila magmula mga gamot at equipment, mapalin lang na bansa yan, wag tayong dapat maniwala. Kaya ito mga pro-China kayo, sa totoo lang, ewan ko bakit bilib na bilib kayo sa China na ginagawa sa atin, binubuli na tayo. Tapos ito ngayon, ayon sa ating isang kababayan, huwag tayo magpapalinlang dito sa mga style ng mga ni ano pangalan? Presidente Xi Jinping. Yang China. Pero ito mga kababayan, although walang confirmation, hindi ko sinasabing huwag kayong maghanda. Maghanda po tayo. Mas maganda po yung naka-ready tayo sa anumang mangyayari. Kaya ingat-ingat din po tayo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.